Sa panahong ito ay alam naming hindi nyo tututulan na napakarami po ng iglesia o samahang pangrelihiyon na nakatatag. Ang iba po ay nakarehistro sa pamahalaan. Ang iba po ay hindi. At lahat po ay nag-aangkin na di umano na sila raw po ang totoo at tunay na sa Diyos. Ang isa po sa mga ibinibigay na katibayan ng kanilang pagiging totoo daw, kapatid na Ramil, gaya po ng inyong nalalaman, ay nakakapit daw sa kanila ang pangalan ng ating Panginoon Diyos sa kanilang samahan. Yan nga po ang nagbibigay daan para madaya yung iba. Bagamat hindi tayo tutol, kapatid na Michael, na talagang ang mga lingkod ng Diyos ay tinatawag sa pangalan ng Panginoong Diyos. Pero huwag basta maniwala, mga kaibigan. Maging maingat tayo. At yung mga nagsasabing nasa kanila raw yung pangalan ng Diyos, ikinakapit sa kanilang pangalan ng Diyos, dapat nating masuri kung totoo ba na nasa kanila talaga nakakapit ang pangalan ng Diyos. Kaya alang-alang sa kanila, kapatid na Ramil, bilang pagsisimula ng pagbasa natin sa mga talata ng Biblia, kapag ka ang pag-uusapan po natin ay paglilingkod, ano ang itinatagubili ng Diyos sa mga taong maglilingkod sa Kanya sapagkat ito ang tamang paraan ng pagsisilbi sa Kanya? Dapat po nakabase sa katotohanan. Ito po ang sagot, unang Samuel 12:24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Dito po mapapansin natin, mga kaibigan, ang utos ng Diyos noon pa sa panahon ng bayang Israel at maging hanggang ngayon, na kung tayo'y maglilingkod sa tunay na Diyos, ang sabi po ng Biblia, dapat paglingkuran siya ng ayon sa katotohanan. Siguro itinatanong po nila sa atin, alin yung tinutukoy na katotohanan na doon dapat nakasalig ang paglilingkod ng tao? Ito po sagot ng Biblia, ikalawang Samuel 7:28. At ngayon, O Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan. Ang katotohanan binabanggit dito, buong katotohanan, mga salita ng Panginoon Diyos. Opo. Sa mga kapatid, sa paglilingkod, kapatid na Michael, pag-uusapan natin, paglilingkod sa tunay na Diyos, hindi dapat nakabase sa kwento, palapalagay, kundi dapat nakabase sa aral ng Diyos at dapat na sa pagsasalita. Ang isang tagapangaral, talagang katotohanan ang sinasabi, hindi kasinungalingan. Kaya, dayayamang ang salita ng Panginoon Diyos ay nakasulat sa Biblia. May pahayag po dyan ng mga propeta, ang Panginoong Sukristo at ang kanyang mga apostol. Meron po bang ipinahayag ang Panginoong Sukristo na nakasulat sa Biblia na saligan ng katotohanan sa ikaliligtas? Sa panahong Kristiyano po. Opo. Ito po ang sagot ng Panginoong Hesukristo, Juan 17:9, sa isang salin po ng Biblia, Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Kaya muling nagsalita sa Jesus, buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang isa po sa mga katotohanan na itinuro ng Panginoong Hesukristo noong unang siglo, ang sabi ho niya, dapat na pumasok ang tao sa loob ng kawan upang siya ay maging ligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa bagay, tinalakay na po natin sa mga nakaraan, kapatid na Ramil. Alin po ang kawan na tinutukoy? Yan po ay ang iglesia. Batay po sa Gawa 20:28, sa salin ni Lamsa at sa iba pang mga salin ng Biblia. Opo, kaya sa puntong ito, napatunayan po natin, mga kababayan, na ang tunay na naglilingkod sa Diyos sa panahong Kristiyano, nasa loob po ng tunay na iglesia na tinatawag po ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Kapatid na Ramil, ang isang napakahalagang tanong, paano raw makikilala ang tunay na iglesia pagka ang ating tinanong, yung puno na nagpapakilalang Diyos ng sanlibutan ito? Bueno po, para kayo'y makasama namin, ma-share po namin sa inyo, pakinggan nyo siya. Kaya po yung iglesia ng Diyos, yun po'y nasalig o natayo sa ibabaw ng batong saligan ng pananampalataya. Yan si Kristo Jesus. Kaya iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang pangalang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na samahan o iglesyang itinuturo ng banal na kasulatan, mga mahal na kababayan.
Napansin po ba ninyo, para po sa kanya, ang kumpleto, opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na iglesia, ano po pangalan, Ang kapatid? sabi ho Ramil? niya, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang pangalang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na samahan o iglesyang itinuturo ng banal na kasulatan, mga mahal na kababayan. Yan ang opisyal at kumpletong opisyal na pangalan ng tunay na samahan o sa makatwid, kung ito ang kumpletong opisyal na pangalan, hindi niya dapat na dagdagan at lalo namang hindi niya dapat bawasan at baguhin. Kaya, ano dahilan, kapatid na Ramil? Bakit yun ang sinabi niyang opisyal at kumpletong opisyal ng pangalan ng tunay na iglesia? Meron po siyang rason na binibigay. Pakinggan natin. Kaya dito hindi natin pwedeng matutunan kailanman na mahalagang-mahalaga yung pangalan ng Diyos makapit doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Doon sa mga tao na nagsasabing sila'y mga sa Diyos at sasabihin ngayon na hindi mahalaga yung pangalan, yun ang palatandaan sila'y hindi nga sa Diyos. Sapagkat ang isang napakahalagang doktrina, maging sa matandang tipan, maging sa batang tipan, yung pangalan ng Diyos na mahalagay makapit sa kanyang mga lingkod. Ang katunayan nito na yung doktrina sa bagong tipan sa 3:14 ng Efeso. Pakinggan niyo ang nakasulat, mga mahal na kapatid. Para po sa kanya, mahalagang mahalaga raw po, kapatid na Ramil, ang pangalan ng Diyos makapit sa isang samahan o iglesia. Hindi ho kami tutol, mga kaibigan, sa sinabi niyang yan. Talagang, ang iglesyang sa Diyos, ang bayan ng Diyos, ay talagang tinatawag sa pangalan ng Diyos. Pero ang malaking tanong, mga kaibigan, ito kayang puno na nagpapakilalang Diyos. Ano ko sabi niyo? Diyos ng sanglibutan. Diyos ito. ng sanlibutan ito. Oo. Doon agree tayo. Oh, okay lang ho yan. Opo. Akmang-akma naman eh. Di po ba? Pero ito tanong, ito kayang sinasabi niya na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kumpleto at opisyal na pangalan, hindi ba niya binago? Yan ang tanong. Sapagkat ang sabi niya, dapat daw nakakapit ang pangalan ng Diyos. Pero, patutunayan nga natin, kapatid na Michael, meron siyang ginawang pagbabago sa pangalan ng tunay na iglesia. Tatak na ho yun, kapatid na Ramil, yung Sa bagay. pabago-bago. Opo. At isang mahalagang tanong, kailan daw ho natayo yung kanyang samahang pinangangasiwaan? Naalala ko yung binasa natin kanina, dapat maglingkod sa katotohanan. Opo. Pero itong punong ito, ang itinuturo sa kanyang miyembro, hindi po katotohanan. Kasi Kaiba yun ng katotohanan. dahil sa yung petsa lang ng pagkakarehistro ng kanilang samahan, hindi ho katotohanan. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Alam niyo po, itong samahang ito natayo 1928 pa. Narehistro to sa securities 1936. Muling narehistro ito noong 1980. Alam niyo po, itong samahang ito natayo 1928 pa. Narehistro to sa securities 1936. Muling narehistro ito noong 1980. Binanggit nyo kanina, kapatid na Ramil, yung nasa talata, ang naglilingkod sa Diyos dapat naglilingkod sa katotohanan. Salita ng Diyos at sa mismong tagapangaral, dapat na ang sabihin niya at ipangaral niya sa tao, yun talagang katotohanan. Ito tanong ho, baka yun ang itinatanong nila sa atin. Bakit hindi tayo naaakit na katotohanan itong ipinahayag nitong puno na nagpapakilalang Diyos ng sanlibutan ito? Bueno, mga kaibigan, i-out muna natin sandali yung Biblia, ha? Apo. Dito pa lang, sa sinabing ito ng puno na nagpapakilalang Diyos, kayo ba, mga kaibigan, naniniwala na katotohanan itong sinasabi niya? Sabi niya kasi, kapatid na Michael, Opo. alam niyo po, yan sabi niya, no? Itong samahang ito natayo 1928 pa. Sino ang diablong maniniwala rito, kapatid na Michael? Ha? Kahit Diablo, hindi Kahit diablo, maniniwala. hindi maniniwala Opo. Sapagkat alam naman ng diablo na kung kailan lang ipinanganak ang taong ito. 1947, balita Ito, natin. 1928, ang sabi niya, natayo raw ang kanilang sama. 1928, at ang sabi pa niya, narehistro noong 1936. Aba, Kasinungalingan na naman yun. at muling narehistro noong 1980. Aba, napakaikling pahayag na yan, pero tatlong kasinungalingan ang sinabi, kapatid na Michael. Opo. Sabi niya, natayo ang samang ito, 1928. Kasinungalingan. Narehistro 19... 36. Muling narehistro, 1980.
Opo. Sapagkat patutunayan namin sa inyo mga kaibigan, iba yung narehistro noong 1936 kaysa ipinarehistro ng punong ito na nagpapakilalang Diyos noong 1980. Anong katibayan, kapatid na Ramil? Ibahagi po natin sa ating mga kababayan. Apo, nakapakakapal nitong dokumento natin, kapatid na Michael. Opo. Hindi natin basahin lahat, pero ito lang mga mahalagang, mga pangalan ng kanilang samahan. Halimbawa, noong Abril 25, 1980, napapanood po nyo sa inyong mga TV screens, meron siyang ipinarehistrong ganito, mga kaibigan, itong puno na nagpapakilalang Diyos. Ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. 1980 ho yan. 1980. Sabi niya, official, kumpleto official na pangalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi dapat dagdagan. Dinagdagan no, ang dami dinagdag. Ang dami, Ang mga Mga kaanib tatlo na. sa. Ayun. Pagkatapos may binanggit sa kanina, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. May dinagdag pa. Haligi. Di isa. At saligan 7 na yata. ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Napakatindi talaga kung magsinungaling ang Diyos na ito. Kaya tama tinatanggap natin yung pahay niyang siya raw ay Diyos. Pero Diyos ng sanglibutang ito. Kaya nga po, sabi natin, paano natin matatanggap na ito, itong relihiyong ito, ang tagapangaral na ito, ang siyang sa Diyos. Tunay na sa Diyos at kay Kristo. Opo. Kahit pa na ilang beses niya ipagsisigawan at kahit na ilang beses, kahit 1 milyon pa tayo mumurahin. Kahit 20 bilyong beses niyang ipagsigawan. Opo. Total may siya sa 20 bilyon 20 milyon. At kahit pa 20 milyon tayo mumurahin, hindi na mababago ito Opo. Talagang nakatala na ito. Dokumentado yan. Hindi totoo yung kanyang sinasabi. Ano pa yung iba niyang ipinarehistro, kapatid na Ramil? 1980, gaya nga nang nasabi nyo nakaraan, walang katigil-tigil. Ako ang napapagod Ginagawa niya pagpaparehistro Ganun po. Kasi sabi nung isang nakausap natin, alam mo yung taong yan, hanggat mayroong Securities and Exchange Commission, talagang magpaparehistro. Yung huling ipinarehistro niya, ano po yun? Noong 1993 po, napapanood po nyo sa inyong mga TV screens. Pansinin po nyo kung meron ba rito yung pangalan ng Diyos. Kasi mahalaga rin, nakakapit yung pangalan ng Diyos Pansinin nyo, babasahin natin. Ang sabi po rito, Bayan ng Katotohanan Incorporated. Wala yung pangalan ng Diyos. Wala po ano ba ito? Ingkong. Ingkong ba ito? Ingkong ho ba? Akala ko Ingkong. Incorporated. Incorporated. Akala ko Ingkong. Bayan ng Katotohanan Incorporated. Ito wala po pangalan ng Diyos dito. Paano magiging sa Diyos ito? Yung huli niyang pinarehistro, kapatid na Ramil. Ito malalaman. Teka, hindi natin tiyak kung yan ang huli. Kasi may Securities and Exchange Commission pa Pagka tinamaan na siguro ng bomba yung halimbawa si Securities at pagka na-phase out, maaari talagang hihinto na. Pero hanggat mayroon yan, pwede pang magparehistro uli. Ano po yung huli niyang ipinarehistro sa panahon ngayon? Babasahin ko muna ito sa... Ito po dahil sa ito may halo kasi, may Tagalog tapos may English. Basahin ko muna lang sa English at saka okay po, sige po. Sabi rito sa kanilang rehistro ganito napapanood po sa inyong mga TV screens. Iglesia ni YHWH at ni YHWSAHMSYH Incorporated. Ayun. 1994. Mahaba. Mas madaling ibigkasin niyang, kapatid na Ramil, ng Iglesia ni... sa old... yung dating paraan ng pagbigkas ng kababayan natin Pilipino. Yung karaniwang alam sa Tagalog. Abakada. Para hindi ho kayo mahirapan, mga kababayan, ang huling ipinarehistro po nitong puno na nagpapakilalang Diyos ng sanlibutan ito, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Matindi yan. Bueno, mga kaibigan, hindi ho kami nagpaparatang. Binasa po namin dokumento at napapanood po ninyo sa inyong mga TV screens. Kayo na po umatol. Sa samahang ito, sabi niya, official daw, kompleto official, yung Iglesia na Diyos kay Kristo Jesus. Ano naman ito? Ano itong YHWH na ito? Yung Yahawaha. Yahawasaa. Hamasayaha. Incorporated. Kabisado. Kasi in love na kayo sa pangalan ito. Kasi hanggang ang totoo, kapatid na Ramil, hanggang pagtulog ko, napapanaginipan ko yung pangalan yan. Ganun. Kasi ganun ka
in love kayo sa pangalan. At saka galit na galit sa atin ngayon, pagka binibigas natin, yung pangalan ng iglesyang huling ipinarehistro niya. Oo. Siya ho nagparehistro nun eh. Pagkatapos hamon ng hamon sa atin ng debate, kapatid na Michael. Sabi nung isang manggagawa, debate daw doon sa Iraq. O Dane, sabi mo debate sa Iraq, talaga bang ikaw ay desidido dyan? May huli nga kapatid na Ramil, magbukas na lang daw ng linya ng telepono. Kaya ang mangyayari niyan, debate sa telepono, bago yan. Aba, may bagong equipment na, yung text. Yung maubusan ng load, mga kababayan, siguro ang gusto nila, yun ang talo sa diskusyon. Bagong debate. Itong grupong ito, naghahamon sa atin ng debate na ang gusto nilang paraan yan ang nasusunod. Opo. Napakarami nang humamon sa atin ng diskusyon, kapatid na Michael. Opo. Mula po sa Iglesia Katolika, sa mga pastor protestante. Wala naman silang ganong hinihingi sa atin. Opo. Bakit ang grupong ito? Akala mo ba napakalaking organisasyon na kung magyabang akala mo ito sinasabi ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. At ang isa pa kapatid na Ramil, exist lang po. Mga kababayan, hindi ho nyo ba napapansin na itong puno na nagpapakilalang Diyos, nitong samahang Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaaha Masayaha Incorporated, hindi Ingkong, Incorporated. Hindi ho ba nyo napapansin na nandun na lang isa sa kanyang lungga sa apalit? Hindi na ho nagtutungo sa studio eh. Yan sa Bueno, nang ihayag po natin yung kamalian po sa transliteration. Meron siyang pangangatwiran. Bueno, bago natin iparinig yung kaniyang mga pangangatwiran. At hindi naman napakinggan o napanood ng mga kababayan natin kung ano yung kamalian sa ipinarehistro nitong huli, nitong puno. Sa transliteration. Opo. Mabuti po, panoorin natin. Apo. Mga kamalian sa wika ni Ginoong Eli Soriano nang pinangalan niyang panibago ang kanyang grupo ng Iglesia ni YHWH at ni YHWSA HMSYH Incorporated. Ano ang isa sa mga pangalan ng grupo ni Mr. Soriano? Iglesia ni YHWH at ni YHWSA HMSYH Incorporated. Saang wika kinuha ni Mr. Soriano ang mga pangalang ito? Ang mga ito ay kinuha niya sa Hebreo at transliterated niya sa English at Filipino. Ito ay kanyang sariling transliterations ng pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo at ang pangalan ni Jesucristo sa wikang Hebreo. Ano ang tinatawag na transliteration? Isang paraan ng pagsulat sa ibang wika upang tularan kung paano ito binibigkas at isinusulat sa pinanggalingang wika. Ano ang isa sa mga pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo? Yod, Hey, Vav, Hey, karaniwang tinatawag na tetragrammaton, ang apat na katinig na pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo. Paano isinusulat ang pangalang ito sa English? YHWH. Ang transliteration ni Ginoong Soriano ay tama kung pag-uusapan ay ang unang salita. Paano naman ang mga kasunod na salita? Paano kung isulat ang pangalang Jesus sa wikang Hebreo? Yeshua. Yeshua. Ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. Paano kung ang pangalang Yeshua ay isulat na sa wikang Ingles na may mga katinig at mga patinig? Yeshua. Yeshua. Ang letrang ayin ay isinusulat bilang isang marka ng rough breathing sa Greek at ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. Paano ito tinransliterate ni Ginoong Soriano ang katinig na shin sa English? Ang katagang shin ay kanyang isinalin lamang bilang H. Dapat na ito
ay transliterated bilang esh o sh kung wala ang simbolong inverted circumflex sa taas ng letrang S sa English. Paano ang kanyang transliteration ng letrang shuruk na bahagi ng pangalang Yeshua? Ang patinig na shuruk ay itranslate niya bilang katinig na W. Dahil sa ito ay patinig at hindi katinig, dapat na ito ay transliterated bilang U sa Englishman o sa Pilipino. Paano niya itransliterate sa English ang katinig o consonant na ayin sa pangalang Yeshua o Jesus? Ang katinig na ayin ay transliterated bilang katinig o vowel na A. Ito ba ay tamang transliteration? Tama ba si Ginoong Soriano sa kanyang transliteration? Hindi. Ano ang kanyang kamalian sa transliteration ng letrang ayin sa English? Ang katinig na ayin ay hindi dapat na i-transliterate bilang letrang A dahil sa ito ay guttural at isang silent letter. Ito ay karaniwang transliterated bilang isang simbolo ng rough breathing sa Greek. Kaya ano ang tamang paraan ng transliteration sa English ng Hebreong terminong Yeshua? Kung mga katinig lang at walang patinig, ay YS na may merong markang inverted na pakopya o YSH pagkatapos ang markang rough breathing sa Greek. Ano naman ang halimbawa ng maling transliteration? Yung YHWSA. Ano pa ang mali sa transliteration sa English ni Ginoong Soriano ng terminong Hebreo na Yeshua? Ang letrang S ay dapat na nasa gitna ng Yod at saka Hey. Kaya Yeshua, hindi YHWSA. Paano kung i-transliterate ang pangalang Kristo na may pantukoy na ha pag ito'y sinusulat na sa wikang Hebreo? He, patak, mem, hirek, shin, yod, patak, at het. Paano kung i-transliterate ang mga salitang Hameshah, the Christ, sa English na may mga katinig at saka patinig? Ha-Mashiach, ang He, Patak, Mem, Kametz, Shin, Hirik, Yod, Patak, at Het. Ang Hebrew letter na Het ay transliterated na He na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano kung ita-transliterate ang mga salitang Ha-Mashiach, the Christ, sa English na may mga katinig at walang kalakip na patinig? Hey, Mem, Shin, Het. Ang Hebrew letter na Het ay transliterated na Hey na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano naman ang transliteration ni Mr. Soriano ng terminong Hameshihah, the Christ, sa English? HMSYH. Ang Hebrew letter na Het ay hindi na nilagyan ng tuldok sa ilalim ng letrang ito, bagamat ito ang karaniwang ginagawa sa pagliliwat mula sa wikang Hebreo. Ano ang kamalian ni Ginoong Soriano sa kanyang transliteration ng katinig na Shin sa terminong Hameshihah, the Christ, sa English? HMSYH. Ang Hebrew consonant o katinig na Shin ay transliterated lamang na S. Ito ay dapat na i-transliterate bilang SH o may inverted circumflex o pakopya sa English. Kung wala ang simbolong ito na inverted circumflex o pakopya sa itaas ng letrang S, ito ay dapat na i-transliterate na SH. Ano pa ang kamalian ni Ginoong Soriano sa kanyang transliteration ng mga salitang Hameshihah sa English? HMSYH. Ang patinig sa Hebreo na Hirek
ay katambal ng katinig na yod. Kaya ito ay ganap na patinig o full vowel na ang resulta ay heric yod, E, isang mahabang vowel o patinig. Kaya dapat na i-transliterate bilang E at hindi dapat ng letrang Y. Si Ginoong Soriano ay nagkamali ng malaki nang i-transliterate niya ang dalawang letrang ito bilang Y. Ano ang tamang transliteration ng mga salitang Hameshiha sa English kung katinig lang at walang patinig? Kung consonants lang o walang vowels? Hey, men, shin, hey, at hate. Yan ang halimbawa ng maling transliteration ng mga salitang Hameshiha sa ginawa ni Ginoong Soriano. Kung mga katinig lang at walang patinig, H-M-S-Y-H. Ano ang pinatutunayan ng maling transliteration mula sa Hebreo ni Ginoong Soriano? Mababaw ang kanyang pundasyon ng wikang Hebreo. Maaaring hindi gaanong pinag-aralan ng wikang ito o kung pinag-aralan man niya ay mga pasimulang bahagi lang ng wika ang kanyang natutuhan. Pinatutunayan ng kanyang transliteration na siya ay isang theologaster. Ano ang kahulugan ng salitang theologaster? Isang mahinang uri o mababaw ang kaalaman na teologo. Pangalawa, isang nagpapakunwaring may taglay na malaking karunungan sa teolohiya. Yan ay galing sa Webster's Third New International Dictionary, page 2371. Iglesia ni YHWH at ni YHWSA, HMS, YH Incorporated. Ano ang posibleng pangalan sa English ng grupo ni Ginoong Soriano na kanyang hinango di umano mula sa Hebreo at isinalin sa English at Filipino? Church of God and of Jesus the Christ Incorporated. Ang pangalan bang ito na inimbento ni Ginoong Soriano ay nasa sa Biblia? Wala. Ang pangalang Church of God and of Jesus the Christ Incorporated ay wala sa Biblia. Isa ito sa mga pangalan na inimbento ni Ginoong Soriano para pahangain ng mga tao na siya ay mangangaral ng Biblia, subalit ang kanyang invensyon ay nagpapatunay ng kanyang mga tinuturong aral ay imbento lamang at kumukontra sa katotohanan na sa Biblia ukol sa opisyal na pangalan ng iisang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo.